The Lord. Are you blessed, mga kapatid? Amen. Amen. Maraming salamat sa ating Panginoon dahil naramdaman natin ang presensya niya sa oras na ito. Amen. Amen. God bless you, Sister. Napakaganda po ng ating pagsamba sa oras na ito. Salamat sa ating pagtutulong-tulungan. Yun din, at meron na tayong karagdagang media team. Thank you rin kay Sister Nilubin at Sister Nobalin na kasama. And I encourage you, kapatid, na magdala po tayo ng bisita. Praise God. Sapagkat ang bisita ay napakahalaga, kapatid, na atin pong kailangang gampanan bilang isang anak ng ating Panginoon. Praise the Lord. At inihiling ko po na tatayo po tayo, kapatid. At sa walang pagtatagal, praise God, ang oras po ay 1:40. Praise God. Bigyan niyo po ako ng 30 minutes and 2 hours. Joke lang po, mga kapatid. Ang Panginoon ang magbibigay ng oras sapagkat ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ay napakahalaga. Ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ay importante sa lahat ng ating mga gagawin sapagkat ito po ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Praise the Lord. At sa wala pong pagtatagal, mga kapatid, tayo po ay magbubuklat na, mga kapatid, ng ating mga Bible. Ang lahat ng mga may Bible, magsabi po, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. So I required, especially sa mga pulpit ministry, na magdadala kayo ng Bible, at kung mga wala pa kayong Bible, ay bibili po tayo sa Pilipinas sa mga uwi. So, Bible stock mo na, mga kapatid. Yan, praise God. So, next time, lahat meron na pong itataas na Bible. Amen? So, yung mga wala, pahiramin po natin ng Bible. Praise the Lord. At tayo po ay magbubuklat, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoon sa aklat po ng Marcos. Mark chapter 8, verse 36 to 37. Praise God. Praying na magkaroon na po tayo ng PowerPoint para makita niyo po ang mga lyrics para ang congregation ay makakawit din po, mabalik. Praise God. At makakita ng mga versikulo. Mark chapter 8, verse 36 hanggang 37. New Testament po yan. Praise God. Ang sabi po sa Marcos chapter 8, 36 to 37, babasahin ko po una sa English. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? 37, or what shall a man give in exchange for his soul? Sa Tagalog, sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Tayo po ay manalangin at humigit. Dakilang Ama sa langit, ikaw po ang nagbibigay ng pagpapala mula sa langit. Kami po ay lumalapit sa iyong trono ng biyaya. Humihingi po ako, Panginoon, ng iyong basbas ng Espiritu Santo, Panginoon. Let your anointing dwell in my mouth, Panginoon, in my soul, in my spirit. Gamitin niyo, Panginoon, ang salita, O God, na maging pagpapala sa maabot, Panginoon, ng tinig na ito, Lord God, maging sa live stream, online, O Lord. Gamitin niyo, Panginoon, ang iyong mensahe na maging kalakasan, kaligtasan, kagalingan, kagamutan sa lahat ng may karamdaman. Sa pangalan mo, Jesus, sinasaway namin ang anumang hindrance, anumang mga division, Panginoon, mga misunderstanding, O God, na hindi namin maintindihan ang iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, ang buksan mo ang pagkaunawa, Panginoon, ng aming mga puso't isipan to understand your word at mapamuhay po namin ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat mo'y magsabing, Amen. At bago ka uupo, kamayan mo ang lima mong kapatid. Umikot ka at sabihin mo, I'm glad you are here. Praise the Lord. Yan, magkalalayo. Kaway-kaway na lang kayo. Praise the Lord. Amen. We are glad we are
Tayo po ay masasaya dahil tayo po ay narito ngayon. I'm glad I'm here. I'm glad I'm here. Praise God. At malaya na po tayo makakaupo, mga kapatid. Hinihiling ko po na kapag kayo po ay nabe-bless o tinatamaan o pinagpapala sa salita ng Lord, sasabi po kayo ng praise the Lord. At Praise the Lord. Amen. Are you ready, mga kapatid? Praise the Lord. Praise God. At sa tanghaling ito, mga kapatid, ay papamagatan natin ang ating subject na meron pong title na The Value of a Soul. Ang kahalagahan ng kaluluwa. Sabihin mo sa katabi mo, kaluluwa. Kaluluwa. Amen. Kaya nga po, mga kapatid, ang command po sa atin sa Philippines, this conference ay mag-win po tayo ng mga souls. Amen. So lahat po ng mga preaching around the world, mga kapatid, o around the more than in the Philippines mostly, ay mga soul winning teaching. At kapag po tayo doon, mga kapatid, sapagkat tayo po ay anak ng Panginoon. Hindi po tayo kaiba sa kanila at tayo po ay dapat maging part ng soul winning. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpak tayo ng malakas sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Taas na natin ang ating mga kamay, mga kapatid, at iwagayway natin at sabihin natin, Hallelujah! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. At tayo po'y magpapatuloy, mga kapatid. Praise God. Why is the soul of man is so valuable? Bakit napakahalaga ng kaluluwa ng isang tao, mga kapatid? Sa tingin po natin, bakit napakahalaga ng ating kaluluwa? Hindi ba napunta sa ating isipan, mga kapatid, na bakit mahalaga ang ating buhay o ang ating kaluluwa? Meron po mga tao ngayon, mga kapatid, narinig ko lang kanina na takot pang mamatay. Marami pong tao ngayon na hindi pa handa mamamatay, mga kapatid, sapagkat meron pa silang hinahanap. Meron pang kulang sa kanilang buhay na kanilang pinagbabalyo o kanilang pinapahalagahan ang kanilang buhay dahil meron pa silang hinahanap. Amen. The value of soul, mga kapatid, kung meron po tayong pinagpapahalagahan isang bagay, mga kapatid, hindi ba, mga kapatid, binibigyan po natin ito ng priority. Kapag mahalaga, mga kapatid, sa atin, ay priority natin ito. Halimbawa, mga kapatid, kapag tayo po ay papasok na ng trabaho, di ba, mga kapatid, naka-alarm ka na. Kailangan gigising mo ng 4 o'clock kung maagang-maaga ang pasok. Kailangan makakapag-pray na ako. O baka yung iba, gigising ako ng alas 6 dahil 6:10, mag-to-work na ako. Sa mga live-in. Bigyan po natin, mga kapatid, ng value ang ating po mga schedule sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung tayo po ay gigising ng maaga, mga kapatid, para magtrabaho, mas agahan natin gumising para po tayo mag-pray. Sapagkat bago po tayo magtatrabaho, dapat meron po tayong prayer sa ating buhay. Amen? Napakahalaga, mga kapatid, ng kaluluwa. Bakit po mahalaga ang kaluluwa? Because it is made in God's image. We are made in God's image. We are created in the image of God. Nilikha po tayo, mga kapatid, sa wangis ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po sa ating Panginoon ang ating mga kaluluwa. Kaya nga, mga kapatid, marami pong ipinadala ang ating Panginoon para ipangaral ang kanyang pong good news. Ang kanyang gospel. Bakit po mayroong mga fellowship? Bakit po mayroong mga gawain around the world? Dahil ang Panginoon naglagay sa puso ng kanyang mga manggagawa upang ipalaganap ang mabuting balita. Ang mabuting balita, mga kapatid, ay malapit nang babalik ang ating Panginoon at kukunin niya ang kanyang mga anak upang makasama doon sa langit. Amen. Hindi ba tayo masaya, mga kapatid, na isang araw kasama natin ang ating Panginoon, mga kapatid, doon sa langit?
at wala na pong iyakan doon, wala na pong hirap, wala nang lungkot, mga kapatid, wala nang karamdaman, at wala na rin mga depression doon, mga kapatid. Di ba napakasarap kung tayo po handa na, excited tayo, mga kapatid. Kaya minsan yung mga ready na, Lord, sana dumating ka na. Di ba yung mga mahal natin sa buhay, paano naman kung darating ang Panginoon, hindi natin na-share ang good news? Ang sabi po ng Genesis 1:27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Nilalang po tayo ng Panginoon ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang. Nilalang niya sila ng lalaki at babae. Amen. Tingnan po natin yung sabi sa last, nilalang ng Diyos sila na lalaki at babae. Kaya wala pong binabae at saka nagiging lalaking babae. Amen? Amen. Wala pong bakla o wala pong tomboy na sinabi sa Biblia, dalawa lang po, lalaki at babae. At wala naman po ditong tomboy, di ba mga kapatid? Maaring meron siguro naging parang feeling tomboy noon, pero binago na ng Panginoon. Amen. Amen? Kaya purihin ng Panginoon dahil dalawa lang ang gender na kapatid na nilikha ng Panginoon, ang lalaki at ang babae. Amen. At alam niyo mga kapatid, nilikha tayo ng Panginoon sa kanyang wangis, ibig sabihin ba sa kanyang flesh, mga kapatid? Hindi po flesh ang tinutukoy ng Panginoon, yung soul, mga kapatid. Sapagkat man is composed of body, soul, and spirit. Yung soul, mga kapatid, ang haharap sa ating Panginoon. Yung hindi nakikita, mga kapatid, we are the living soul, mga kapatid, na nakikita, pero yung ating soul, haharap sa ating Panginoon na hindi po nakikita. Kaya yung mga patay, hindi na po natin sila makikita. Pero mga kapatid, sila'y naghihintay, mga kapatid, yung mga anak ng Diyos na namatay, naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Our soul is the image of God. Ito ang ating ihaharap sa Panginoon. At ito ang pinakamahalaga, mga kapatid, na dapat nating ayusin at ingatan. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya pala, mga kapatid, mahalaga ang kaluluwa dahil ito po yung kawangis ng ating Panginoon. Amen. Sinong gustong kawangis ng Panginoon? Amen. Dahil ang sabi ni Charles Darwin, tayo raw po ay kawangis ng unggoy. Payag ba kayo doon, mga kapatid? Darwin's theory na tayo daw ay nagmula sa mga apes. Yan po yung tinuturo nung ako po ay nasa high school at college. Evolution, ba? At nagkaroon ng evolution. Nagkaroon daw, natanggal ang mga buhok at naging tao. Kaya kung ikinukumpara nila yung mga Nigerian, African na mga mabalahibo at mga mukhang unggoy pa rin. Pero hindi po totoo, mga kapatid, sapagkat sabi na ng Biblia, tayo po ay kawangis ng ating Panginoon. Amen. Hindi po unggoy ang ating Panginoon. Kaya siya po ay kawangis natin, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Lord. Our soul, mga kapatid, ang haharap at papasok doon po sa langit. Kaya pag-aralan po natin last Thursday ang New Jerusalem o ang langit. Hindi po makakapasok ang kaluluwa, mga kapatid, na madumi. Hindi po makakapasok ang kaluluwa, mga kapatid, na wala pong burden sa kanyang gawain. Yes. Hindi po makakapasok ang kaluluwa, mga kapatid, doon sa langit na hindi po matapat sa ating pong Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, mga kapatid, maging holy o maging banal tayo, mga kapatid, sapagkat sabi ng Romans 12:1, present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Maging holy, mga kapatid, tayo, ibig sabihin ng pagiging banal, tayo po'y umiiwas sa anyo ng mga kasalanan. Alam naman po natin ang mga kasalanan, mga kapatid, kapag ating pong pinagbigyan ito, mga kapatid,
mawiwili na ang kasalanan at paulit-ulit na natin itong magagawa. Ngunit kung tayo po mga kapatid ay naghahanda at hinarap natin ang ating body, ang ating soul sa ating Panginoon na holy, hindi po natin magagawa ang mga kasalanan na yan. Sapagkat ang flesh mga kapatid ay nakatalaga na maging makasalanan. Gaya po ng ating mga magulang na si Eva at Adan, sila po'y nilikha ng ating Panginoon, ngunit dahil sila po'y tao lamang, o nasaan yung tao pa mga kapatid, ay nagkasala pa. Sila po ay naging marupok mga kapatid at nagkaroon sila ng kasalanang disobedience. Kaya nga mga kapatid, wala pong makakaparoon sa langit o sa New Jerusalem na meron po tayong disobedience spirit. Last Thursday, I'm so blessed na narinig ko mga kapatid kay Sister Lourdes. Ang sabi niya, si Pastor nag-message sa akin na dadalo ng Zoom para sa Bible study. Ako ay nagigilty pag hindi ako a-attend. Yun po yung heart of obedience mga kapatid na isang command ng kanyang spiritual parents mga kapatid. Siya po ay sumusunod. Depende naman niya mga kapatid kung meron kang trabaho. Kung may trabaho ka, wala po tayong magagawa. Pero kung meron kang time, kapatid, you need to obey. You need to study the Word of God para lalago tayo, mga kapatid. Palakpakan natin. Ang sabi po ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi na nga abot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po tayo ay naging makasalanan, kapatid. Sino po ang walang kasalanan dito? Amen, wala. Lahat po tayo nagkasala, kapatid, sabi ng Biblia, pero meron pong paraan ng Panginoon para malinis tayo sa Kanya, sa ating mga kasalanan. Kaya, kapatid, siya po ay nagkatawang tao dito sa lupa. Dahil sa pag-ibig niya sa ating mga kapatid, bilang Diyos na siya mga kapatid, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, bumaba siya dito sa lupa para mga kapatid, iligtas tayo. Dahil mga kapatid, hindi pwedeng iligtas ng tao na walang, ng tao mga kapatid, ang kapwa-tao, sapagkat ang tao ay makasalanan. Kailangan ang tutubo sa tao, yung perfectong tao mga kapatid. Amen. Na kung ang perfectong tao na yun, mga kapatid, ay kailangan magmula sa langit at magkakatawang tao dahil siya po yung taong walang kasalanan, mga kapatid. Si Jesus Cristo lamang, mga kapatid, ang perfectong tao na nagkatawang tao, mga kapatid, na hindi po siya nagkasala. Dahil hindi po tayo makakapagligtas ng mga kaluluwa, mga kapatid. Hindi tayo maililigtas ni Sister Juliet kapag sinabi Sister Juliet, isama mo ako sa rapture. Hindi, mga kapatid, pwedeng gawin ni Sister Juliet dahil ang ating kaligtasan ay individual. Kanya-kanya magre-report. May kanya-kanya tayong kaligtasan. Kung darating ang Panginoon, mga kapatid, mamaya, hindi ka pwedeng sasabi kay brother, ay dito ako hawak dahil napaka-painful nito. Baka makasama ko sa rapture. Sasama ko kay Sister Rose, baka isama ko sa langit. No ma'am, no sir, mga kapatid, hindi po pwedeng mangyari yun dahil ang kaligtasan ay individual. Amen. Kaya nga, i-work out natin ang ating kanyang kaligtasan, mga kapatid. Maging mga pastor, mga leaders, nag-strive din sa kanilang kaligtasan. Araw at gabi, nananalangin, mga kapatid, may mga kanya-kanyang tayong mga personal na hinaharap sa ating kung mga spiritual life condition. Kaya wag po tayo, mga kapatid, na aasa, mga kapatid, sa ating pong mga kasamang kapatid. Palaguin natin, palakasin natin ang ating mga spiritual condition sa tulong po ng ating Panginoon. Amen? Mag-aral tayo, mga kapatid, ng Bible sapagkat ang Biblia ang magpapalakas, magpapalago sa ating pananampalataya. Dahil ang kasalanan, mga kapatid, sabi nga, hindi pinapayagan sa langit. Kailangan mapagbayaran ng kasalanan para tayo ay matubos at mawalan tayo ng utang sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga, ang sabi po ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Kapag nananatili tayo kapatid sa kasalanan, tayo po ay naatong sa tiyak na kamatayan. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang kaloob ng Panginoon ay walang hanggang buhay. Amen? Tapikin mo ang katabi mo, sabihin mo, mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Ang sabi po ng Luke 19 verse 10 sa Amplified Bible version, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Naparito ang ating Panginoon mapatid sa mga makasalanan. Minsan nakala natin hindi na ako qualified kasi naging marumi na ang aking buhay, naging makasalanan ako at hindi na ako karapat-dapat sa Lord. God does not call the qualified. Amen. He qualifies the call. Despite their past and shortcoming, God still chooses us. Amen. Alam mo ang ating mga naging pagkukulang sa nakaraan, God still chooses us. Amen. Dati tayong gumagawa ng kasalanan sa harap ng Panginoon, pero dahil ang Panginoon hindi siya tumatawag ng mga perfecto. Tumatawag ang Panginoon ng mga makasalanan para po tayo ililigtas sa tiyak na kapahamakan. Alam niyo ba si Abraham, kapatid, matanda na siyang tinawag ng Panginoon. Hindi siya perfecto, kapatid. Pati nga yung panganganak niya, ilang taon siya, kapatid? 100 years old. Si Sarah. 90. Si Sarah. 90. Si Sarah. Kung tayo ngayon, kapatid, ako ay nasa kulang-kulang 50. Malakas pa kung 90 siguro, baka wala na, 70, 80, gano'n na ngayon, masakit ang likod ko, kapatid. Pero si Abraham, nagkaanak pa. Dahil mga kapatid, meron pong plano ang Panginoon kay Abraham, magiging father of all nations siya. Si Moises, stuttered. Ano ba yung Tagalog ng stuttered? Parang pinapangunahan o namumuna siya. O stuttered, mapatid. Dahil ang kanyang mga membro ay murmured spirit. Yung kanyang mga nasasakupan, mapatid, ay laging nagko-complain. Moises, dinala mo ba kami dito para mamatay sa gutom? At si Moises, mga kapatid, ay maraming naririnig. Pero mga kapatid, pinili pa rin siya ng Panginoon sa kabila, mga kapatid, ng kanyang sitwasyon. O dahil nga si Moises ay parang utal. Di ba mga kapatid? Makapal ang dila. O parang hindi siya makapagsalita o nautal-utal, mga kapatid. Kaya ang sabi niya, huwag na lang ako, Lord. Yung kapatid ko na lang si Aaron at magaling magsalita. Pero dahil mga kapatid, mayroong planong Panginoon kay Moises, siya pa rin ay pinili ng ating Panginoon. Alam niyo ba si Zaccheo sa Bible, siya po yung maliit. Napakaliit niya. Pero gusto niyang makita ang Panginoon, ang ginawa niya, umakyat po siya sa sycamore tree. Para lang makita ang Panginoon at naramdaman ng Panginoon ang desire ni Zaccheo na makita ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, Zaccheo, bumaba ka dyan at mamayang gabi, doon ako maghahapunan sa iyong tahanan. Kaya yung mga maliliit dyan, mga kapatid, pinagpala tayo ng Panginoon. Amen. Dahil hindi tumitingin ng Panginoon, mga kapatid, sa sukat natin o tangkad natin, mga kapatid. Amen. Minsan nga yung maliliit, sila pa yung mas malalakas. Amen. Yung maliliit, sila pa yung mas matatapang, mga kapatid. Nakakapuwing. Kaya nga yung alikabok, Sobrang hindi liit. nakakapuwing ng mata, di ba? Maliit. Wala naman nakakapuwing siguro ng malaking bato. Yung alikabok. Bukol na. Kaya wag natin na sabihin sa ating sarili, maliit lang ako, wala akong magagawa sa church. Mahihain ako, wala akong magagawa sa church. Amen. Hindi, mga kapatid. Meron kang gagawin sa church, meron kanya-kanya tayong tungkulin, mga kapatid. Amen. Kung hindi ka man marunong magsalita sa harap, meron kang gagawing mas mahalaga sa umasan ng Panginoon. Amen.
Palakpakan natin ang Lord. Alam niyo ba si Elijah mga kapatid ay propeta na. Pero dahil propeta siya mga kapatid, hindi pa rin siya nakawala sa depression. Na-depress pa rin si Elijah mga kapatid dahil sa mga pagsubok sa kanyang buhay. Tumakbo siya mga kapatid at parang sabi niya, patayin mo na lang ako, Panginoon. Pero tinawag pa rin siya ng Panginoon mga kapatid dahil walang pinipili ang ating Panginoon. Amen. Kung si Thomas mga kapatid na disciples na ng ating Panginoon ay hindi pa rin nagtitiwala sa Panginoon. Sabi ni Thomas, mahawakan ko lang Panginoon ng butas o tagiliran ng iyong ano bang tawag dito sa may tiyan? Sa ribs. Tagiliran. Maniniwala na ako na ikaw si Jesus. Kamay. Dahil nung panahon na yun, napago ang ating Panginoon at nagbalik siya after 3 days. At tumagos pa sa may bato mga kapatid at nagulat sila. Multo at dahil late na si Thomas, pagpasok niya, ikaw ba ang Panginoong Jesus? Panginoon, tingnan natin kung ikaw ang Panginoon, tinusok niya. Alam nyo, sa kanyang curiosity, nahawakan niyang may butas. Tapos sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Kahit na si Thomas mga batid ay meron siyang doubting spirit, pinili pa rin siya ng ating Panginoon. Amen. Kaya minsan kung tayo ay may mga doubts mga batid, hindi pa rin natatapos, hindi pa rin nagsasawa ang Panginoon sa atin hanggang magtiwala tayo sa Kanya ng lubusan. Palakpakan po natin. Panginoon, Pastor, mainitin ang ulo mo. Madali ako magalit kapag ako ay naiinis. Alam niyo ba si Peter, meron din siyang temper. Mainitin din ang ulo ni Peter. Alam niyo ba, nung dumating yung mga sundalo, mga batid, para kunin si Jesus Christ, ang sabi ni Peter, kinuha niya ang kanyang kutsilyo at tinabas niya yung tenga niya. Tenga ng sundalo. At ang sabi ng Panginoon, bakit mo ginawa yan, Peter? Kaya ginamot ng Panginoon yung tenga, pinalik. At ang sabi ng Panginoon, sa patalim ka nabubuhay, sa patalim ka rin mamamatay. Pero dahil mga kapatid, may planong Panginoon kay Peter, ibinigay sa kanya ang susi ng kaligtasan. Amen. Alam niyo ba yung susi ng kaligtasan? Nasa Acts 2:38. Isinulat ni Pedro mga kapatid ang susi ng kaligtasan. Gusto ng Lord na tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Kaya ipinapangaral ang gospel of good news dahil meron na nagbayad sa ating kaligtasan. At ang kaligtasan na yan ay libre mga kapatid. Kailangan lang natin gawin sumunod sa utos ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. And what is the God command mga kapatid? Ano ba ang utos ng Panginoon? Ang Great Commission mga kapatid na go, ye therefore, teach all nations, baptizing them mga kapatid. Kaya kailangan natin mga kapatid humayo at tayo po ay magturo ng salita ng Panginoon at sila po ay ituro natin ang tamang bautismo. Kaya mga kapatid, sabi ni Pedro, ang susi ng kaligtasan, Acts 2:38, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you. Sinabi ni Pedro mga kapatid sa kanila, magsisi kayo at magpagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating pangalan ni Yesu Kristo, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Kailangan natin mga kapatid mabautismohan sa tubig at kailangan din natin tatanggapin mga kapatid ang Espiritu ng ating Panginoon, sapagkat yan ang ating magiging ticket papunta ng langit. Kung wala kang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, hindi tayo makakasurvive, mga kapatid, sa ating mga pagsubok. Kung meron kang mga problema, mga kapatid, hindi ka agad lalapit sa Panginoon. Lalapit ka doon sa mga kapwa mo may hina.
Pero kung meron kang Espiritu ng Panginoon, siya ang una mong lalapitan at sasabihin mo, Panginoon, ibinibigay ko na sa iyo lahat ng aking mga bigatin sa buhay. Romans 8:9, dadapat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, dadapat kung ang sinumang walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Kapag wala pala tayong Espiritu ni Kristo, kapatid, natapos lang tayo sa bautismo sa tubig, hindi pa rin tayo sa Kanya. Kaya nasayin natin, kapatid, ang Holy Spirit na maririnyo natin lagi, kapatid. Pilitin natin, kapatid, na tayo magpe-pray, hindi lang sa church dito, kapatid, pati sa bahay natin. Kapag nagpe-pray tayo sa gabi, kapatid, receive natin ang kapangyarihan ng Panginoon, kapatid, sapagkat siya po ang magpapalakas sa atin. Ang sabi nga ng mga tao noon sa bagong tipan, may nangangaral po ang mga apostol, did you receive the Holy Spirit when you believe? Isa pong tanong, natanggap mo na ba ang banal na Espiritu nung ikaw ay nanampalataya? Amen. Marami ngayong church na hindi na po tinuturo ang Holy Spirit. Naakala nila, aawit lang sila ng magandang awitin, pagkatapos makikinig ng preaching, kapatid, pagkatapos ng preaching, uwi na. Did you receive the Holy Spirit when you believe? At ang sabi nila, they replied, we haven't even heard that there is a Holy Spirit. Hindi man lamang namin narinig na meron palang binibigay na Espiritu ang Panginoon. Kaya sa panahon na yun, kapatid, ang sabi ng Biblia, yung mga nagtanong na yun, naribaptize sila, kapatid, sa tubig, sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya meron pong rebaptism, kapatid, sapagkat may mga bautismo na mali ang formula, kapatid, na akala lang nila, ilulubog lang sila, kapatid, at walang pangalan na gagamitin. We need to be baptized in the name of Jesus Christ, kapatid, sapagkat sabi ng Galatians 3:27, sapagkat ang lahat na nasa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay binihis si Kristo. Kapag ikaw ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, binihis na natin si Kristo. Kapag ibig sabihin ba, Pastor, kapag kami ay nabautismuhan sa titulo lamang, hindi pa namin naibihis si Kristo? Yes, hindi pa niyo nabibihis si Kristo, kapatid. Sapagkat ang sabi ng Bible, ang lahat sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay binihis si Kristo. Kaya maraming mga pilosopo, kapatid, pinipilit nila na naniniwala kami sa Ama, Anak at Espiritu. Naniniwala kami na isa lang ang Diyos. Pero sinasabi nila mayroong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Sino po ang Diyos nila doon? Na iisang Diyos. Di ba ang sabi ng Bible, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Diyos. Isang Panginoon. Kapag tayo ba ay luluhod, Panginoon Jesus, ikaw ang nag-isang Diyos, paano na yung Diyos Ama? Kung tatlo silang Panginoon. Hati-hati. Hati-hati. Magsiselos ang Ama. Kaya mali po ang katuruan na mayroong tatlong Diyos, kapatid. Isa lang ang Diyos, siya po ang Ama, kapatid, na nagkatawang tao ang Espiritu. Napakadali pong tanggapin sa ating isipan kung ating hayaan, intindihin ang ating Diyos ay Espiritu na hindi nakikita. Hindi po siya nakikita, kaya kailangan niyang magkatawang tao para maintindihan natin siya. Bumaba siya sa katawan ng isang berhen, kapatid, para magkatawang tao. Ibig sabihin po magkatawang tao, dati na talaga siyang anyong Diyos, kapatid. Siya'y Diyos na nagkatawang tao, kaya yung tawag doon sa nagkatawang tao, anak ng Diyos. Kaya po siya tinawag na Son of God dahil nagkatawang tao siya sa lupa. Pero hindi nangangahulugan na siya ay dalawa. Si Sister Juliet, for example, siya ay nasa langit at hindi natin siya nakikita. Kailangan niya magkatawang tao sa katawan ng katawan ni Juliet para siya itawagin at makita ang Juliet, kapatid.
Kapag siya ay kinuha na ng Lord, hindi mo na siya makikita dyan sa upuan. Pero yung kanyang soul, mga kapatid, ay nandun sa langit. Kaya ang Diyos, mga kapatid, na ating pinaglilingkuran, dapat alam natin na meron lang isang Diyos na ating pinaglilingkuran. Siya po yung Ama, Anak, at Espiritu. Amen. Hindi po siya hiwalay na Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, huwag tayong magpapaligaw, mga kapatid, sapagkat sinasabi ng Biblia, iisa lang ang Diyos. Kailangan mong mabautismohan sa isang pangalan, mga kapatid. Hinahanap ang isang pangalan, mga kapatid, na kung saan yung pangalan na yun ang magliligtas sa ating kaluluwa. Hindi tayo maliligtas, mga kapatid, sa titulo, mga kapatid, kapag ikaw ay nilubog sa walang pangalan, mga kapatid, hindi ka pa nabautismohan. Amen. Kaya nga mapalad tayo ngayon, natanggap natin ang gospel, mga kapatid, na-rebaptize ang ilan sa atin, mga kapatid. Dati rin ako, mga kapatid, na naniniwala sa tatlong Diyos, mga kapatid. Lahat naman siguro tayo, mga kapatid, alam natin na merong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Pero nang atin ang naintindihan ng Biblia, merong Diyos Ama, Anak ng Diyos at Espiritu. Na isang pangalan ng tatlong mga kapatid ay Yesu Kristo, mga kapatid. Mahalaga ang ating kaluluwa, mga kapatid, kaya we need to be born again para tawagin tayong disipulo ng ating Panginoon. Sa mga hindi pa nababautize, mga kapatid, unawain natin, mga kapatid, na kailangan nating ipanganak muli. Kailangan nating ilubog muli sa tubig. Nung tayo po'y nabautismohan ng bata tayo, mga kapatid, hindi pa natin naintindihan ang tunay na bautismo. Sapagkat ang tumatanggap lamang ng bautismo, mga kapatid, sa tubig, yung may alam na ng tama at mali. Yung nakakagawa na ng kasalanan at mga maling mga desisyon sa buhay, yung po yung nagpapabautismo. Kaya meron pong repentance, every one of you, in the name of Jesus Christ, para patawarin tayo, mga kapatid. John 3:3 verse 5, mga kapatid, bigyan niyo pa po ako ng ilang minuto. Sumagot si Jesus at sa kanya yung sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Kapag hindi tayo, mga kapatid, na born again o nabautismuhan, mga kapatid, hindi tayo makakapasok doon sa langit. Kaya nagtanong po si Nicodemo, mga kapatid, paano ipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Ibig sabihin, malaki na. Papasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Yun po yung kaisipan, mga kapatid, ni Nicodemo. Pero ang sabi ng Panginoon, sumagot siya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan po tayong maibaptize sa water at Spirit para po makapasok tayo doon po sa kaharian ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. We need to be born again. Kailangan mong ipanganak muli na ginawa po natin. Pastor, saan po mababasa na kailangan natin may maging born again? John 3:7. Ang sabi po, huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo. Kinakailangan nga kayo'y ipanganak muli. Kailangan mong ma-born again para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. At hindi po nagtatapos sa pagbabautismo sa tubig, mga kapatid. We need to live a holy life. Kailangan mong mamuhay ng may kabanalan, mga kapatid. Kailangan nating talikuran yung ating mga dating mga nagawang kasalanan. Kung dating manginginom ka, hindi mo na babalikan ng pag-inom. Kung dating sugarol ka, hindi mo na babalikan ng pagsusugal. Kung dating meron kang hawak-hawak na sigarilyo, hindi matapos-tapos ang upos ng sigarilyo sa iyong kamay, matatapos pa lang, papalitan mo lang. Hindi po natin babalikan yan. Sapagkat ang pamumuhay ng may kabanalan ay tinatalikuran ang mga kasalanan. Amen. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon, kaya tinuturo niya, mga kapatid, ang pagkukorek sa ating pamumuhay bilang isang tunay na Kristiyano.
At habang tayo po'y nagpapatuloy, mga kapatid, na mamuhay ng may kabanalan, kailangan nating manatili, ma-endure tayo, mga kapatid, sa ating pong pananampalataya, yung ating kalakasan. At ang ating pong inaasam-asam ay ang rapture. Yung rapture, mga kapatid, yung kukunin tayo ng Panginoon doon sa alapaap. In the twinkling of an eye, mga kapatid, sa isang mata mawawala ka at ikaw ay mapupunta na doon sa alapaap. Praise God. Meron pong isang istorya, mga kapatid. Siguro dito po tatapusin, mga kapatid, ang isang istorya. Meron pong letter from hell. Napanood nyo, kung napanood nyo na ito sa YouTube, mga kapatid, meron pong magkaibigan. At yung isa, mga kapatid, ay born again. Faithful siya, mga kapatid, at talagang active sa gawain, at ang isang kaibigan niya ay hindi. At araw-araw, mga kapatid, sila po'y nakikita. At isang araw na aksidente po yung hindi Christian. At on the spot, namatay siya, mga kapatid, at napunta po siya sa hell. At nung siya po ay napunta sa hell, at sabi niya, meron palang langit at impyerno. At siya po ay sumulat, at sabi niya, sumusulat siya doon sa kanyang kaibigan, at sabi niya, sana mapunta rin at maranasan din ng aking kaibigan ang impyerno ito. Sapagkat hindi niya ibinahagi ang gospel, hindi niya sinare sa akin ang gospel of Christ. Kaya mapatid, kapag hindi po tayo nag-share ng gospel, meron pong mga kaibigan tayo na namamatay, mapatid, na dediretso sa impyerno. Pero kung tayo po, mapatid, ay nag-share at nasabihan natin, mapatid, na kapatid, kaibigan, mahal ka ng Panginoon, mayroong langit at impyerno, kailangan mong magbalik loob sa ating Panginoon. Kapag hindi niya tinanggap, wala ka nang sagutin. Pero kung hindi mo ginawa, mapatid, at siya'y namatay, mag-alala ka na, mapatid. Darating ang time ay ituturo niya ang ating kaluluwa, sasabihin niya, Lord, bakit yan? Born again pala yan. Nakakarinig ng preaching, nag-share at nagiging faithful sa church, pero hindi niya sinabi sa akin na kailangan pala akong mabautismuhan. Kailangan pala akong mabaptize, kailangan akong maging born again. How valuable is your soul, mga kapatid? Gaano ba kahalaga ang ating kaluluwa? Think of what rich man and Lazarus, mga kapatid. Nung si Lazaro, mga kapatid, ay hirap na hirap dito sa mundo, mga kapatid. Nag-aaral siya doon sa templo at laging humingi ng pagkain, konting tulong. At yung mayaman, mga kapatid, napapadaan at nahulog pa yung kanyang tinapay at kukunin ni Lazaro. Tinapon niya pa. Huwag mong kainin yan. Masarap ang buhay ng mayaman at dumating ang araw, mga kapatid, na sabay silang nagkasakit at sabay din silang namatay. At pagkamatay, mga kapatid, ng mayaman, diretso siya sa impyerno. At doon sa impyerno, mainit, mga kapatid, mabaho, amoy sunog na mga katawan, sunog na buhok. At nakita niya si Lazaro kasama ni Abraham. At ang sabi niya, Amang Abraham, meron pa akong 5 kapatid. Maari mo bang pabalikin si Lazaro doon sa lugar ng mga buhay upang sabihin na totoong may langit at impyerno upang sila'y mabigyan ng babala? Pero sabi ni Abraham, hayaan mo ang mga mangangaral, hayaan mo ang mga messenger na silang magsasabi na mayroong langit at impyerno. Kung tatanggapin nila, sila ay maliligtas. Kaya mapalad tayo, kapatid, na tinanggap natin ang pangangaral ng salita ng Panginoon at tayo nagpabautismo sa pangalan niya. Patuloy tayo lahat, kapatid. Ang ating pong key verse kanina, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Mga kapatid, hindi natin kailangan malus ang ating soul. Humble natin ang ating spirit, isubmit natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Let His Word guide you.
Huwag nating sayangin ang reward na naghihintay sa atin, mga kapatid. Let's overcome temptation. Let's overcome, mga kapatid, mga kasalanan. Suffered for His cause with rejoicing. Kahit na tayo nakakaranas ng mga hirap sa paglilingkod natin o mga pagsubok o trials, maging masaya po tayo dahil, mga kapatid, may naghihintay sa atin doon sa langit. Mahalaga ang ating soul, dapat nating alagaan, mga kapatid. Hallelujah. Habang tayo po ay lumalapit sa presensya ng Panginoon, habang sinasamahan ako ni Brother Eddie, mga kapatid, hallelujah, tayo po ay lalapit sa altar. Hallelujah. Malapit na siyang babalik, mga kapatid. Ilapit natin ang ating pong sarili sa ating Panginoon. It won't be long. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord.